Bloco 1. Ador da mentalidade sakto lang. Plus, a centella da esperanza. Alam mo yung feeling na pagod ka na sa gulo? Yung parang kahit anong gawin mo, hindi mapawi yung tension sa loob ng bahay nyo? Yung tipong gising ka, alam mo nang may init na salita, may bangayan, may bigat sa hangin na parang kumakapit sa dibdib mo. Ganyan ba ngayon? Kasi kung ganyan, hindi ka nag-iisa. At ang totoo, mayroon ka ng susi sa kamay mo ngayon lang baka hindi mo pa napapansin. Kapayapaan sa bahay. Sounds simple, di ba? Pero bakit parang ang hirap makuha? Bakit parang mas madali pang kumita ng pera kaysa maramdaman yung tunay na tahimik na gabi, yung walang away, walang lamig sa tinginan, walang takot na may sumabog na naman bukas? Maraming tao ang nagsusumikap para sa pamilya, pero yung peace mismo sa loob ng 4 na sulok ng tahanan, parang luxury na rin. Parang isa pang pangarap na malayong mangyari. Pero totoo ba talaga yon? Or baka mali lang yung approach natin? Kasi tignan mo, ang daming nagtuturo ng paraan para yumaman, para mag-succeed, para mag-grow ng negosyo. Pero sino ba nagtuturo kung paano magkaroon ng kapayapaan sa sariling bubong mo? Sino nagsasabi na ang tunay na yaman ay yung gising ka sa umaga, walang anxiety, walang galit na nag-uusap kayo ng asawa mo, ng mga anak mo, ng mga kasama mo sa bahay, yung simpleng kalmado lang, yung alam mong safe ka, emotionally safe, spiritually protected, at yun yung minsan nakakalimutan natin habulin. Ang problema kasi, marami sa atin laki tayo sa bahay na magulong-magulo. Normal na sa atin yung sigawan, normal na yung sumbatan, normal na yung walang communication tapos pag may problema, tahimik lang, walang nag-uusap, tapos biglang lalabas yung galit pag may maliit na bagay. Nasanay tayo. At dahil nasanay, hindi na natin alam na pwede palang iba, pwede palang tahimik, pwede palang masaya ng walang drama, pwede palang matulog ka na hindi ka nag-aalala kung ano na naman bukas. Yung stress sa bahay, alam mo ba kung gaano kalaki yung epekto nun sa lahat ng aspeto ng buhay mo? Sa health mo, sa decision making mo, sa patience mo sa trabaho, sa kung paano mo tinatrato yung mga tao sa labas. Yung enerhiya na dala mo, galing yan sa loob ng tahanan mo. Kung toxic yung energy sa bahay, dala mo yan kahit saan. Kung tahimik, kung payapa, kung puno ng pag-ibig yung bahay mo, iba yung dating mo sa mundo. Iba yung clarity mo, iba yung tiwala mo sa sarili mo. Kasi alam mo, may babalikan kang safe space. Ngayon, isipin mo yung mga taong kasama mo sa bahay. Yung asawa mo, yung mga anak mo, yung magulang mo kung meron. Deserve ba nila yung ganong klaseng tahanan? Yung puno ng bigat, ng alitan, ng walang communication? Or deserve nila yung lugar na pagod sila, ramdam nila yung peace, yung kahit anong mangyari sa labas, pag-uwi nila, kampante sila, safe sila, loved sila. Kasi yan yung foundation ng lahat ng bagay. Yan yung tunay na abundance. Hindi yung pera lang, yung peace of mind, yung emotional stability ng buong pamilya. Pero paano nga ba? Paano mo makukuha yung kapayapaang yan kung parang lahat ng sistema sa bahay nyo built na sa gulo? Kung saan ka lumingon, may trigger, may nakakainis, may nakakagalit. Paano mo marireset yon? At dito papasok yung isang bagay na baka hindi mo pa naiisip. Hindi ito about controlling other people. Hindi ito about pagbabago ng ugali ng iba. Kasi yon, imposible. Ang tunay na susi nagsisimula sa loob mo, sa enerhiya mo, sa spiritual atmosphere na kaya mong i-shift kahit mag-isa ka lang muna. May isang ancient practice na madalas nating kinalilimutan, yung simpleng panalangin. Pero hindi yung panalangin na parang wishlist lang. Yung panalangin na nag-i-invite ng presence ng Diyos, ng peace, ng protection, sa buong tahanan. Yung panalangin na nag-shift ng spiritual climate mismo ng lugar. Kasi alam mo ba, yung bahay, hindi lang physical structure yan. May spiritual atmosphere din yan. At yung atmosphere na yan, pwedeng baguhin, pwedeng palitan, pwedeng i-reset. At kung ikaw yung unang magsisimula, kahit walang sumusuporta sa'yo, kahit mag-isa ka lang, yung enerhiya mo, yung intentional na pag-pray mo, yung conscious effort mo na magdala ng peace, yun ang magiging simula. Kasi yung peace, hindi yan nanggagaling sa mga tao. Yan galing sa presence ng mas mataas na kapangyarihan. At ikaw, pwede mong i-invite yon. Pwede mong dalhin yon sa buong tahanan nyo. Hindi dahil ikaw ang perpekto.
Hindi dahil wala kang pagkakamali, kundi dahil willing kang maging channel ng peace na yan. Isipin mo lang, ano yung magiging buhay ng mga anak mo kung lumaki sila sa tahanan na puno ng peace? Ano yung magiging ugali nila, yung decision making nila, yung mental health nila? Compare mo yun sa bata na lumaki sa gulo, sa sigawan, sa lamig ng communication. Malaki yung difference. At yung difference na yan, nagsisimula ngayon, sa desisyon mo ngayon, sa willingness mo ngayon na baguhin yung enerhiya ng bahay nyo. Hindi ito magic, hindi ito instant, pero yung gradual na shift, kapag pinagsama mo yung faith, yung intentional na panalangin, yung conscious effort na magdala ng calm sa sarili mo muna bago sa iba, dun nagsisimula yung transformation. Dun nagsisimula yung pagbabago ng atmosphere. At kahit ang hirap paniwalaan, yung peace na yan, contagious. Yung peace na meron ka, maririnig yun ng ibang tao sa bahay nyo. Makikita nila yon at unti-unti, kahit walang salita, yung shift na yan, kumakalat. Kung nandito ka ngayon at ramdam mo yung bigat, yung pagod, yung frustration sa kalagayan ng tahanan nyo, gusto kong malaman mo na may pag-asa. May paraan. At yung paraan na yan, hindi complicated. Simpleng pananampalataya. Simpleng intentional na pagdalangin ng peace sa loob ng tahanan. Simpleng pagiging aware na ikaw, kahit mag-isa, pwedeng maging instrumento ng pagbabago. Kasi ang Diyos, hindi naman hinihintay na perpekto tayo. Hinihintay lang niya na willing tayo, na open tayo, na ready tayo na maging channel ng biyaya niya. At kung ready ka na, kung gusto mo talagang maintindihan kung paano mo magiging posible yan, kung paano mo maa-apply yan sa everyday life mo, sa real na sitwasyon mo, dun tayo papasok sa next part ng journey na to. Kasi meron talagang specific na approach, specific na panalangin, specific na mindset na kailangan mo. At yun ang ibibigay natin dito, hindi lang theory, yung practical, yung tested, yung nagdulot na talaga ng pagbabago sa maraming pamilya. Bago tayo magpatuloy, kung makikita mo yung value ng mga bagay na to, kung gusto mong makita pa yung mga susunod na content na makakatulong sa iyo at sa pamilya mo, isubscribe na ngayon. Kasi yung journey na to, hindi nagtatapos dito. May mas malalim pa tayong pupuntahan. At kung gusto mo talagang makita yung full transformation, kailangan mong kasama kami hanggang dulo. Bloco 2, A Descoberta da Chave da Abundancia. Ngayon, pag-usapan natin yung totoo, ano ba talaga yung susi sa kapayapaan sa bahay? Kasi maraming tao, akala nila yung susi ay yung pagbabago ng ibang tao. Kung magbabago lang yung asawa ko, kung titigil lang yung anak ko sa ganito, kung mag-adjust lang yung kasama ko. Pero yun yung pinakamalaking mali na ginagawa natin. Kasi yung peace hindi nagsisimula sa labas, nagsisimula sa loob. At yung loob na yan, hindi yung loob ng bahay. Yung loob mo, yung puso mo, yung spiritual state mo, yung panalangin para mapalakas ang enerhiya ng kapayapaan, hindi yan simpleng pagsabi ng mga salita tapos na. Hindi yan parang remote control na pipindutin mo tapos biglang lahat okay na. Yung panalangin na yan, isang act ng surrender, isang act ng humility. Isang recognition na kailangan mo ng tulong ng Diyos para baguhin yung atmosphere ng lugar nyo. At yung recognition na yan, powerful. Kasi hindi ka na umaasa sa sarili mong lakas. Hindi ka na umaasa sa kontrol mo sa ibang tao. Umaasa ka na sa presence ng Diyos na pumasok sa tahanan nyo. Alam mo ba yung concept ng spiritual authority sa isang lugar? Yung sino mang nakatira sa isang bahay, especially yung head of the family, may spiritual authority sa buong lugar na yon. At yung authority na yan pwede mong gamitin para mag-pray, para mag-declare ng peace, para i-invite yung presence ng Diyos. Hindi ito about religion lang. Ito about recognizing na may spiritual realm na existing alongside yung physical realm. At yung spiritual realm na yan, naapektuhan ng prayers, ng intentions, ng faith. At ikaw, may kakayahan kang mag-shift ng atmosphere sa lugar na yon. Kaya yung first step, acceptance. Tanggapin mo na yung gulo sa bahay, hindi lang physical issue yan. May spiritual component yan. May unseen forces, may negative energy, may unresolved emotional wounds na nag-a-accumulate sa loob ng tahanan. At yung accumulation na yan, lumalaki, tumatagal, hanggang sa normal na sa inyo. Hanggang sa wala na kayong nararamdaman na mali. Pero deep inside, alam mo, ramdam mo,
yung bigat, yung anxiety, yung pakiramdam na parang anytime may susuko. Ngayon, yung panalangin. Hindi lang ito basta panalangin. Ito yung intentional, consistent, faith-filled na pakikipag-usap sa Diyos specifically para sa peace ng tahanan. Ito yung umaga, bago kapag gumising yung iba, yung mga sandaling yon, nagpipray ka, nagdi-declare ka ng peace, nag-i-invite ka ng presence ng Diyos. Sinasabi mo, Lord, pumasok ka dito. Protektahan mo yung pamilya ko. Alisin mo yung lahat ng negatibong enerhiya. Palitan mo ng love, ng understanding, ng patience. At yung prayer na yan, paulit-ulit, araw-araw, consistent. May kapangyarihan yung consistency kasi yung spiritual atmosphere, hindi yan nag-shift sa isang gabi lang. Tulad ng pagbubuo ng habit, tulad ng pagtatanim ng halaman, kailangan ng time, ng attention, ng patience. Pero yung bawat prayer na ginagawa mo, yung bawat moment na nag-i-invite ka ng peace, yung bawat instance na nag-declare ka ng protection, nag-a-add yan, nag-accumulate yan. At unti-unti, yung atmosphere, nag-shift. At alam mo yung beauty dito, kahit hindi pa nagbabago yung ugali ng ibang tao sa bahay, yung sarili mo, nagbabago na. Kasi yung act ng pag-pray, yung act ng surrender, nagti-transform din sa'yo. Nag-grow yung patience mo, nagsi-strengthen yung loob mo, nagde-develop yung compassion mo. Kasi hindi ka na umaasa sa sarili mong control. Umaasa ka na sa Diyos. At yung shift sa mindset mo, yan yung magiging foundation ng peace sa buong bahay. Yung gratitude din, sobrang importante. Kasi kahit gaano kagulo yung bahay, may mga blessings pa rin, may mga small moments of peace pa rin, may mga instances na okay pa rin kayo. At yung mga moments na yan, kailangan mong i-acknowledge, kailangan mong pasalamatan. Kasi yung focus mo determines yung energy mo. Kung lagi kang nakafocus sa problema, sa gulo, sa mali, yun yung lalaki. Pero kung nag-focus ka sa gratitude, sa blessings, sa mga bagay na okay pa rin, yung positive energy na yan, yun yung lalaki. Yung pasasalamat, hindi lang thank you lang yan. Yung pasasalamat, yan yung recognition na kahit mahirap, nandito pa rin kayo. Kahit may away, buhay pa rin kayo. Kahit may tension, may pagkakataon pa rin kayong mag-ayos. At yung recognition na yan, nag-o-open ng door para sa more blessings, para sa more peace, para sa more grace. Kasi yung Diyos, nag-move sa hearts ng mga taong grateful, ng mga taong humble, ng mga taong open sa Kanya. At yung concept ng loob, yung inner self mo, yan yung kailangan mong alagaan. Kasi kung puno ng bitterness yung loob mo, kung puno ng resentment, kung puno ng unforgiveness, walang mangyayari. Yung panalangin mo, parang may hadlang. Kasi hindi aligned yung heart mo sa prayer mo. Kaya yung inner work, importante. Yung pagpapatawad sa sarili mo. Yung pagpapatawad sa ibang tao. Yung pag-release ng grudges. Yung pag-let go ng anger. Yan yung magiging daan para yung peace na hinihingi mo makapasok talaga sa loob mo. At pag nakapasok na sa loob mo, dun siya lalabas. Dun siya maririnig ng iba. Isipin mo yung bahay na puno ng tensyon. Tapos isa sa mga tao doon, nag-iba na yung enerhiya. Hindi na siya sumasagot ng masakit. Hindi na siya nagre-react ng aggressive. Calmness na lang. Peace na lang. Kahit gaano pa ka-provoke, yung response, mahinahon. Yung presence, panatag. Ano tingin mo yung mangyayari sa ibang tao sa paligid niya? Unti-unti, may expose sila sa peace na yan. At kahit ayaw nila, yung peace may pull, may attraction. Kasi lahat tayo, kahit saan, habol natin peace. Gusto natin tahimik, gusto natin walang gulo. Kaya pag may taong nag-i-emit ng peace, kahit walang salita, naririnig yun ng spirit ng ibang tao. At dito papasok yung concept ng spiritual atmosphere. Yung atmosphere ng isang lugar, hindi lang depend sa physical na conditions. Depende din yan sa energy ng mga taong nandun, sa prayers na ginagawa doon, sa presence ng Diyos na ini-invite doon. At ikaw, pag nagpipray ka, pag nagdi-declare ka ng peace, nag-contribute ka sa atmosphere na yan. Nag-shift ka ng frequency ng lugar. At yung shift na yan, ramdam. Kahit hindi mo nakikita, ramdam mo. At ramdam ng iba. Kaya yung panalangin para sa enerhiya ng kapayapaan, hindi lang para sa iyo. Para sa lahat ng tumatahan sa lugar na yon. Para sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga bisita, sa lahat ng papasok sa pintuan nyo. Yung prayer mo, gumagawa ng invisible shield,
gumagawa ng spiritual covering, gumagawa ng atmosphere na conducive para sa healing, para sa love, para sa understanding. At alam mo yung pinakamagandang part dito? Hindi mo kailangan maging relihiyoso para gumana to. Hindi mo kailangan maging santo. Kailangan mo lang maging sincere. Kailangan mo lang maging willing. Kailangan mo lang magtiwala na yung Diyos, naririnig ka, at nagmamove siya sa mga taong sincere sa heart. Nagmamove siya sa mga taong willing mag-surrender. Nagmamove siya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya kahit hindi pa nakikita yung results. Pero may isang bahagi dito na kailangan mong marinig. Yung part na minsan nakakalimutan natin. Yung part na nagdidetermine kung gaano ka-effective yung panalangin mo. At yun yung tungkol sa consistency, sa discipline, sa pagiging intentional araw-araw. Hindi pwedeng minsan lang. Hindi pwedeng pag nagaway lang kayo tsaka ka mag-pray. Kailangan daily, kailangan regular, kailangan part na ng lifestyle mo. At kung paano mo may establish yung discipline na yan, kung paano mo may make sure na sustainable yan, yun ang next na pag-uusapan natin. Kasi yun yung practical part. Yun yung part na magma-make or break sa journey mo towards peace sa tahanan nyo. Okay, so alam mo na kung ano yung susi. Alam mo na yung power ng panalangin, ng intentional na pag-invite ng peace sa tahanan. Pero ngayon, real talk, paano mo ba talaga gagawin yan araw-araw? Kasi iba yung alam mo, iba yung ginagawa mo. Iba yung inspired ka ngayon, iba yung bukas paggising mo, wala ka ng gana. Iba yung sabi mo gagawin mo, iba yung actual na nangyayari pag nandun ka na sa sitwasyon. Dito yung challenging part. Dito yung parte na maraming nagsisimula, pero konti lang yung tumatagal. Una sa lahat, kailangan mo ng structure. Hindi pwedeng pag naisip ko lang or pag may time ako. Kasi yung ganon, hindi mangyayari. Yung peace sa tahanan, hindi yan mangyayari by accident. Kailangan intentional. Kailangan may plano. Kailangan alam mo kung kailan, saan, paano. So yung first practical step, gumawa ka ng sacred moment sa araw mo. Yung moment na yan, dedicated para sa panalangin ng peace. Pwedeng umaga bago pa gumising yung iba. Pwedeng gabi pagkatapos matulog ng lahat. Yung moment na yan, yung time na yan, sacred, non-negotiable. Yun yung appointment mo sa Diyos para sa kapakanan ng pamilya mo. At yung lugar, may significance din yan. Kung pwede, may specific spot ka sa bahay na yun yung prayer corner mo. Yung lugar na pag nandun ka, alam mo, eto na. Ito yung moment ko para makipag-connect sa Diyos. Hindi kailangan fancy, hindi kailangan malaki. Kahit sa gilid ng kwarto mo, kahit sa sala pag wala pang tao, kahit sa likod ng bahay kung tahimik dun. Yung consistency ng lugar, nagtitrain sa utak mo na pag nandito ako, focused ako. Pag nandito ako, connected ako. Ngayon, yung actual na panalangin, hindi ito kailangan mahaba, hindi ito kailangan complicated. Pwedeng simpleng ganito, Lord, salamat sa bagong araw na to. Hinihingi ko ang iyong presence sa buong tahanan namin. Punan mo ng kapayapaan ang bawat sulok. Protektahan mo ang bawat tao dito. Alisin mo ang lahat ng negatibong enerhiya, lahat ng sama ng loob, lahat ng galit. Palitan mo ng pag-ibig, ng pag-unawa, ng pasensya. Gabayan mo kami sa lahat ng desisyon namin ngayong araw. Sa iyo ko inialay ang pamilya ko. Amen. Simple, di ba? Pero yung power hindi sa dami ng salita. Yung power nasa sincerity, nasa faith, nasa consistency. Kasi yung daily repetition na yan, yung daily declaration na yan, yun yung nag-build ng spiritual atmosphere. Unti-unti, yung prayer mo nag-a-accumulate, nagsistack, nag-growing yung presence ng Diyos sa lugar nyo. At kahit hindi mo nakikita, nangyayari yan. Pero eto yung totoo, magsisimula kang mag-doubt, mag-start kang magtanong, gumagana ba to? Wala naman akong nakikitang pagbabago. At yun yung pinakadelikado na part. Kasi yung doubt, yan yung kumakain sa faith mo. Yan yung nagsasabi sa'yo na tigilan mo na. Sayang lang oras. Walang nangyayari. Pero alam mo ba, yung resistance na yan, normal yan. Expected yan. Kasi yung journey towards peace, hindi straight line yan. May ups and downs. May days na parang ang ganda ng lahat. May days na parang bumalik sa dati. Kaya yung discipline mo hindi dapat based sa feelings. Hindi dapat based sa immediate results. Yung discipline mo kailangan based sa commitment.
Sa decision mo na kahit anong mangyari, gagawin ko to. Kahit di ko pa nakikita, magtitiwala ako. Kahit mahirap, tutuloy ako. Kasi yun yung mark ng maturity. Yun yung mark ng someone na seryoso. Yun yung mark ng someone na hindi sumusuko pag nahihirapan. At yung self-sabotage, bantayan mo yan. Kasi minsan, ikaw mismo yung humahadlang sa sarili mo. Yung mga excuses, yung mga bukas na lang, yung mga pagod ako, yung mga wala naman nagbabago kaya tigil na. Yung ganon, self-sabotage yan. At kailangan mo i-recognize yan. Kailangan mo i-call out yung sarili mo. Kailangan mo sabihin, hindi, committed ako, tuloy ako, walang atras. Ngayon, may isa pang practical step na sobrang helpful, yung gratitude journal. Bawat gabi o kahit once a week, isulat mo yung mga small wins, yung mga moments na may peace, yung mga instances na hindi nag-away kahit usually nag-aaway, yung mga times na nag-communicate ng maayos, yung mga blessings na naramdaman mo. Kasi yung act of writing, nag-reinforce ng positive, nag-train sa utak mo na mag-focus sa maganda. At pag may days na down ka, pag may moments na parang wala ng pag-asa, babasahin mo yung journal mo. Makikita mo, ay, may progress pala. May nangyayari pala, hindi lang obvious, pero may movement. At yung pakikipag-usap din sa pamilya mo, importante yan. Hindi ka kailangang mag-announce na nag-pray ako para sa inyo. Hindi mo kailangan i-broadcast. Pero yung presence mo, yung calmness mo, yung way mo mag-react, doon nila makikita. Doon nila maririnig. At pag nag-open yung conversation, pag nagtanong sila bakit parang nag-iba ka, yun yung opportunity mo na mag-share. Hindi preachy, hindi judgmental. Simpleng, nag-pray lang ako, gusto ko lang ng peace sa bahay natin. Deserve natin yun. May times din na kailangan mong mag-set ng boundaries. Kasi yung peace, hindi ibig sabihin doormat ka na. Hindi ibig sabihin hayaan mo na lang lahat ng mali. Yung peace, may strength din yan. May courage din yan. Kaya pag may gawang hindi tama, pag may behavior na nakakasakit, kailangan mo i-address. Pero ang difference, yung approach mo. Hindi sa galit, hindi sa condemnation, kundi sa love, sa concern, sa desire na mag-improve yung lahat. Halimbawa, yung asawa mo, laging mainit ulo. Instead na sumabay ka sa init, yung approach mo, calmness. Mahal, alam ko galit ka, valid yung nararamdaman mo. Pero pag nag-usap tayo ng ganito, hindi tayo mag-understand. Pwede ba makinig muna ako, tapos pag-usapan natin ng maayos? Ganon, yung tone, yung energy, makakapag-de-escalate ng situation. At yun yung power ng peace. Hindi yan passive, yan active, yan intentional na pagpili ng response na magdi-diffuse ng tension. At yung forgiveness, dapat daily practice din yan. Kasi araw-araw may mga bagay na mangyayari na pwedeng mag-trigger sa'yo, pwedeng mag-cause ng resentment. Kaya araw-araw din kailangan mong mag-practice ng forgiveness. Hindi ibig sabihin okay na yung ginawa. Ibig sabihin, hindi mo na dadalhin yung bigat, hindi mo na hahayaang kumalat yung negativity. Pipiliin mo na i-release, pipiliin mo na mag-move forward. Kasi yung unforgiveness, yan yung poison na dinadala mo. Yan yung kumakain sa peace mo. Kaya i-release mo, let go. Trust na yung Diyos, mag-handle ng justice. Ikaw, focus ka lang sa peace. At eto pa, yung self-care. Kasi pag pagod ka, pag stressed ka, pag wala kang energy, mahihirapan kang mag-maintain ng peace. Kaya alagaan mo sarili mo. Enough sleep. Proper food. Exercise kung kaya. Moments of rest. Kasi yung physical state mo, nag-a-affect sa emotional state mo. At yung emotional state mo, nag-a-affect sa spiritual state mo. Lahat connected. Kaya holistic approach. Alaga sa katawan, sa isip, sa puso, sa spirit. At yung community din, kung meron ka. Yung mga taong same mindset. Yung mga taong nagpipray din para sa pamilya nila. Yung mga taong nagpipursue din ng peace. Makipag-connect ka. Share experiences. Share struggles. Kasi yung journey na to, mas madali pag hindi ka nag-iisa. Mas madali pag may support system ka. Mas madali pag may mga taong nag-i-encourage sa'yo pag feeling mo sumusuko ka na. Pero tandaan mo, yung transformation, hindi instant. Yung shift ng atmosphere sa bahay, gradual yan. May days na parang ang ganda. May days na parang bumalik sa dati.
Pero yung overall trajectory, pag consistent ka, pag faithful ka, pataas yan. Pag tiningnan mo after a month, after 3 months, after 6 months, makikita mo yung difference. Makikita mo yung progress. Makikita mo na yung peace na hinihiling mo, unti-unti nang nangyayari. At dito nagbabago ang lahat. Kasi pag na-establish mo na yung practice, pag naging part na ng lifestyle mo yung panalangin, yung gratitude, yung intentional na peace, yung buong dynamic ng bahay nyo, mag-shift, hindi dahil nag-change yung ibang tao. Dahil nag-change ka, at yung change mo, nag-inspire ng change sa iba. Yung peace mo, nag-invite ng peace sa iba. At yung transformation na yan na yung tunay na biyaya. Yan na yung reward ng faithfulness mo. Isipin mo yung araw nagigising ka at yung first thing na maririnig mo, hindi sigawan, hindi bangayan, kundi tahimik na umaga. Yung asawa mo, nag-good morning ng may ngiti. Yung mga anak mo, nag-uusap ng maayos. Yung atmosphere, light, walang tension, walang bigat sa hangin. Parang ang sarap lang huminga. Parang gusto mo pang manatili sa bahay kasi comfortable ka, safe ka, at peace ka. Yan yung posible. Yan yung pwedeng mangyari pag nagpatuloy ka sa journey na to. Yung transformation na yan, hindi overnight. Pero totoo yan, nangyayari yan sa mga pamilyang nag-commit. Sa mga taong hindi sumuko. Sa mga taong nagtiwala na yung Diyos gumagawa ng paraan kahit hindi pa nila nakikita. At ngayon, pag nandun ka na, pag naranasan mo na yung peace na yan, malalaman mo na worth it lahat ng effort. Worth it yung daily prayers. Worth it yung pagpipigil sa sarili na hindi sumabay sa gulo. Worth it yung lahat ng tears, lahat ng frustrations, lahat ng moments na muntik ka ng sumuko. Kasi yung kapayapaan sa tahanan, yan yung foundation ng lahat ng blessings. Pag may peace sa bahay, mas malinaw yung decision making mo, mas stable yung emotions mo, mas healthy yung relationships mo, mas productive ka sa work, mas present ka sa mga anak mo, mas patient ka sa asawa mo. Lahat ng aspect ng buhay mo nag-i-improve. Kasi yung peace, yan yung source, yan yung root. At pag strong yung root, lahat ng branches lalago. At isipin mo yung impact sa mga anak mo. Yung mga bata na lumalaki sa atmosphere ng peace, iba yung development nila, iba yung confidence nila, iba yung emotional intelligence nila. Kasi nakikita nila kung paano mag-resolve ng conflicts ng maayos. Nakikita nila kung paano mag-communicate ng may respeto. Nakikita nila kung paano mag-handle ng stress nang hindi nag-i-explode. At yung learnings na yan, dadalhin nila habang buhay. Gagamitin nila sa sarili nilang pamilya balang araw. Kaya yung investment mo ngayon sa peace, hindi lang para sa inyo ngayon. Para din sa next generation. Para sa future ng pamilya nyo. At yung asawa mo or yung mga kasama mo sa bahay, kahit hindi pa sila nag-verbalize, ramdam nila yung change. Ramdam nila yung shift. At deep inside, appreciated nila yon. Kasi lahat naman tayo gusto ng peace. Gusto ng tahimik. Gusto ng walang gulo. Kaya yung effort mo hindi nasasayang. Kahit walang thank you, kahit walang recognition, yung Diyos nakikita lahat. At yung blessings darating. Hindi siguro sa way na ina-expect mo, pero darating. Sa perfect timing. Sa perfect way. Ngayon, yung financial aspect ng buhay nyo, indirectly affected din yan. Kasi pag may peace sa bahay, mas clear yung priorities nyo. Mas aligned yung decisions nyo. Mas coordinated yung efforts nyo. At yung stress na dating nag-cause ng impulsive spending, ng bad decisions, ng away tungkol sa pera, nawawala. Mas rational kayo. Mas wise kayo. Mas united kayo sa mga plano. At yun yung nakakatulong sa gradual na improvement ng financial situation. Hindi dahil may magic, dahil mas better na yung decision-making process nyo dahil may peace na sa foundation. At yung spiritual life nyo as a family, mas lalim din. Kasi pag nagpipray kayo together, pag nagtitalk kayo about faith, pag nag-i-encourage kayo sa isa't isa, yung bond nyo, hindi lang emotional, spiritual din. At yung spiritual bond, yan yung mas malalim, yan yung mas lasting, yan yung hindi madaling mawasak ng trials. Kasi alam nyo, kasama nyo yung Diyos. At kahit anong problema kaya nyo dahil hindi kayo nag-iisa. Yung mga bisita nyo, yung mga pumapasok sa bahay nyo, maririnig din nila yung peace. Magtataka sila, magtatanong sila. Bakit ang gaan ng pakiramdam dito?
Bakit uncomfortable? At yun yung opportunity nyo na mag-share. Hindi preachy, hindi judgmental. Simpleng, nagpipray kami, nag-i-effort kami, at blessing ng Diyos. At baka yung testimony nyo, yun yung mag-inspire sa kanila na gawin din sa sarili nilang bahay. Kaya yung transformation nyo, hindi lang para sa inyo. Pwedeng mag-ripple effect, pwedeng mag-influence sa iba. At yung legacy na iiwan nyo, hindi lang material things. Yung legacy na iiwan nyo, yung values, yung faith, yung peace, yung way ng pag-handle ng buhay, yung way ng pag-treat sa pamilya, yan yung tunay na yaman. Yan yung hindi mananakaw, yan yung hindi mawawala. Yan yung ipapasa sa next generation. At yung next generation ipapasa din sa susunod. Kaya yung ginagawa mo ngayon, hindi lang para ngayon. Para sa lineage nyo, para sa future ng buong pamilya. Pero gusto kong maging clear, yung journey na to, hindi perfect. May bad days pa rin. May moments pa rin ng pagkakamali. May instances pa rin ng away. Pero ang difference, alam nyo na kung paano bumalik sa peace. Alam nyo na yung way pabalik sa center. Hindi na kayo nawawala ng tuluyan. Hindi na kayo nagsusuko. Kasi na-establish na yung foundation. Kasi naging habit na yung panalangin. Kasi naging lifestyle na yung pursuit ng peace. At yung peace na yan, hindi stagnant. Growing yan. Evolving yan. Kasi yung relationship nyo sa Diyos, lumalaki. Yung understanding nyo sa isa't isa, lumalim. Yung patience nyo, lumalawak. Yung love nyo, nag-mature. At yung progression na yan, yan yung beauty ng journey. Yan yung part na hindi mo makikita pag nag-give up ka agad. Yan yung part na makikita mo lang pag nag-stay ka. Pag nag-commit ka. Kaya kung ikaw ngayon, nandito ka pa rin, nakikinig pa rin, gusto kong sabihin sa'yo, kaya mo to. Deserve mo yung peace na yan. Deserve ng pamilya mo yung peace na yan. At yung Diyos, ready na mag-move. Hinihintay ka lang. Hinihintay yung willing heart mo, yung open hands mo, yung surrendered spirit mo. Kasi hindi niya kailangan na perpekto ka. Kailangan lang niya na willing ka, na available ka, na ready kang maging channel ng peace na gusto niyang ibigay sa buong tahanan niyo. Simulan mo ngayong araw, ngayong umaga, o ngayong gabi. Yung simpleng panalangin, yung simpleng, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Gusto ko ng peace sa bahay namin. Tulungan mo ako, gabayan mo ako, gamitin mo ako. At yun lang, yun yung start. Simply, sincere, at powerful. At habang tumatagal, habang nag-continue ka, habang nag-grow yung faith mo, makikita mo, maririnig mo, mararamdaman mo. Yung shift, yung change, yung transformation, hindi dahil galing sa sarili mo, dahil galing sa Diyos. At ikaw, naging instrumento lang, naging vessel lang, pero yung impact sobrang laki, yung blessing sobrang dami, at yung peace sobrang ganda. Kaya para sa lahat ng nanood hanggang dito, para sa lahat ng nag-invest ng time, ng attention, ng puso sa message na to, gusto kong mag-thank you at gusto kong mag-encourage. Huwag kang titigil, huwag kang susuko. Yung journey towards peace hindi madali, pero worth it. Sobrang worth it. At deserve mo yon. Deserve ng pamilya mo yon. Kaya go. Start. Mag-pray. Mag-commit. At maniwala. Kasi yung Diyos, kasama mo. At sa Kanya, lahat possible. At kung gusto mo pang mas maraming content na makakatulong sa journey mo towards better life, towards stronger family, towards deeper faith, mag-subscribe. I-follow ang channel na to kasi ang dami pa nating pag-uusapan. Ang dami pang wisdom na pwedeng i-share at gusto naming kasama ka sa journey. Kaya hanggang sa next video, tandaan, peace starts with you. Peace starts with prayer. At peace, possible. Always. Salamat sa pakikinig, salamat sa trust, at God bless your family. God bless your home. At sana, ma-experience nyo na yung kapayapaang matagal nyo nang hinihintay kasi deserve nyo yon. At ready na yung Diyos na ibigay sa inyo. Kailangan lang tanggapin at magsimula.